Welcome to Vatican City, isang napakaliit na lupain na napapalibutan ng Rome. Meron lamang itong land area na 0.44 square kilometers. Higit na mas malaki pa rito ang Intramuros. Maliit man pero isa itong sagrado at napaka-importanteng lugar para sa mga Katoliko. Ito kasi ang capital ng Catholic Church. Dito nakatira ang Santo Papa at nandito rin ang pinakamalaking simbahang Katoliko sa buong mundo, ang St. Peter's Basilica. Milyon-milyong turista ang dumadayo rito para masulyapan ang nagagandahang istruktura. Pero ang tanong, isa ba talagang bansa ang Vatican City? Aalamin natin yan mamaya. Ang Santo Papa at ang buong Vatican ay pinoprotektahan ng mga tinatawag na Swiss Guard. At meron pang ang isang Pinoy na miyembro nito. Ang starting salary ng isang Swiss Guard ay nasa 1,300 euros o humigit kumulang 79,000 pesos kada buwan. Tataas pa daw ito kapag tumagal ka na. Pero bakit kaya napaka-colorful ng kanilang uniform na tila ba sila'y nakasuot ng clown costume? At bakit kaya mga Swiss ang nagbabantay sa Vatican? Ang Vatican City ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Rome na capital city ng Italy. Isa ang Vatican sa pinakadinadayong lugar sa mundo. Mahigit 5 million na turista ang bumibisita dito bawat taon. Bukod sa St. Peter's Basilica, isa rin sa dinadayo sa Vatican ang Sistine Chapel, kung saan makikita ang sikat na painting ni Michelangelo sa bubong nito. Para sa tanong kung bansa ba talaga ang Vatican City, ang sagot ay yes. Ang Vatican City ay isang independent state. Sa katunayan, ito ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Bago pa man naging isang ganap na bansa ang Vatican, ang lugar ay dating isang rehiyon na tinatawag na Ager Vaticanus. Dito ay may burol na tinatawag na Vatican Hill kung saan hango ang pangalan ng bansa. Sa panahon ng Roman Empire, isa itong administrative region kung saan nakatayo ang mga mamahaling villas at isang circus. Pero nung naganap dito ang isang napakalaking sunog ay sinisi ni Emperor Nero ang mga Kristiyano. Sila daw ang nagsimula ng sunog, kaya ipina-execute ni Emperor Nero ang lahat ng Kristiyano sa Vatican Hill, kasama na si St. Peter na isa sa mga disciple ni Jesus at leader ng mga apostol. Pagdating ng taong 324, si Emperor Constantine I na naging kauna-unahang emperor na nag-convert bilang Kristiyano ay nagpatayo ng isang basilika sa ibabaw ng libingan ni St. Peter at ito nga ay tinawag na St. Peter's Basilica. Dito nagsimula na naging sentro ng Catholic Church ang lugar. Sa mga panahong ito, kontrolado ng Santo Papa ang ilan sa mga teritoryo ng Italy at ito ay tinawag nilang Papal States. Pero pagdating ng 1870 ay kinuha ng Italy ang Papal States dahil nais nilang pag-isahin ang bansa. Ngunit umalma ang simbahan kaya nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa na umabot ng 60 years. Natapos lamang ang alitan noong February 11, 1929 sa pamamagitan ng Lateran Pact. Nilagdaan ito ng noong Prime Minister ng Italy na si Benito Mussolini at ng Cardinal Secretary of State na si Pietro Gasparri. Nakasaad dito ang mga kasunduang ito. Una, ang pagiging isang independent state ng Vatican City. Pangalawa, ang pagtanggap ng Katolisismo bilang state religion ng Italy. At pangatlo, binigyan ng Italy ang Vatican ng pinansyal na kabayaran na nagkakahalaga ng $92 million o nasa 93 billion pesos sa ating pera ngayon para sa pagkawala ng Papal States. Bilang kapalit ng mga ito ay kikilalanin naman ng Santo Papa ang state ng Italy. Ngayon, ang Vatican City ay meron ng sariling gobyerno, bangko, post office, telephone systems, radio at TV stations. Pero alam mo ba kung anong wala sila? Ospital. Lahat ng pasyente ay kailangang pumunta sa mga clinics at ospital ng Rome.
Wala ring kulungan ang Vatican City. Meron naman silang ilang selda pero para lamang ito sa pre-trial detention. Yung mga mahatulan ng pagkakakulong ay inilalagay nila sa kulungan ng Italy pero ang Vatican government ang magbabayad sa mga gastusin. Ang gobyerno ng Vatican City ay isang monarchy. Ibig sabihin, hari o reyna ang tawag sa head of state o presidente ng bansa. Sa kaso ng Vatican, ang Santo Papa ang itinuturing nilang hari. Bukod sa gobyerno ng Vatican City, meron din silang tinatawag na Holy See, ang gobyerno ng Roman Catholic Church at nag-ooperate ito sa Vatican City. Ang Santo Papa ang tagapamahala sa gobyerno ng Vatican City at Holy See. Noong 2022, nasa 1,000 ang populasyon ng bansa. Ang mga naninirahan dito ay yung mga nagsisilbi sa Catholic Church, mga cardinals, madre, kaparian at mga Swiss guards. Pero alam mo ba, isa din sa kakaiba tungkol sa Vatican ay walang sino man dito na naging citizen by birth at wala ring permanent citizenship dito. Bakit? Obviously, dahil nga walang ospital sa bansa so wala talagang maisisilang dito. Ang tanging paraan para maging citizen ay kung i-a-appoint ka ng Santo Papa na maging citizen. At maa-appoint ka lamang kung nagtatrabaho ka sa Santo Papa at kapag huminto ka sa trabaho ay mawawala rin ang iyong citizenship. Ang mga army kasi noong unang panahon ay nagsusuot talaga ng mga colorful uniforms para mas madaling makilala. Kung ngayon para sa iba ay nakakatawang tingnan ang mga Swiss guards, pero noong panahon ng Renaissance Europe ay napakaastig nila. Well, ang colorful uniform naman nilang ito ay sinusuot lamang nila tuwing may seremonya at para ma-impress ang mga turista. Normally, ang sinusuot talaga nila ay kulay blue. Pero bakit kaya sa lahat ng mga army sa mundo, bakit mga Swiss ang nagbabantay sa bansa? Naging negosyo kasi ng Switzerland noon ang mga mercenaries o mga sundalong hinahire ng ibang bansa. Sa kagustuhang maprotektahan ang sarili at ang Vatican, nag-hire si Pope Julius II noong 1506 ng 200 na mga Swiss armies dahil humanga siya sa katapangan at loyalty ng mga ito at well-trained din sila. Kung gusto niyo pong mas malaman pa ang interesting fact na ito tungkol sa Switzerland, mayroon po kaming separate video para dito. Ilalagay po namin ang link sa description at comment section. Alam niyo rin ba, isa sa mga Swiss guard ngayon na nagpoprotekta sa Santo Papa ay isang Pinoy. Siya si Sebastian Eviota, isang pure Pilipino na tubong Davao City. Napabilang siya sa Swiss guards nito lamang May 6, 2023. Libre ang kanilang pagkain, accommodation at healthcare. Wala rin silang binabayarang tax kaya buo nilang makukuha ang kanilang sweldo. Para maging Swiss Guard, ito ang kanilang qualifications. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon ay paki-comment po ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!